Alam mo ba na may mga seniors na bigla na lang hindi na maalala ang pangalan, ang sarili nilang apo o yung tipong nasa kusina na sila pero hindi na nila alam kung bakit sila nandoon? Nakakatakot ba? Pero ang tanong, pwede ba nating maiwasan ang ganitong pagkalimot? Ang sagot oo. At sa video na ito kita ilalahad natin ng mga sikreto kung paano. Kaya kung gusto mong manatiling malinaw ang isipan, kahit edad 60 pataas, makinig ka ng mabuti dahil baka ito na ang pinakamahalagang video na mapapanood mo ngayong taon. Ang mga tips na pag-uusapan natin ay hindi lang basta payo, kundi mga subok na hakbang mula sa siyensya at aktwal na karanasan ng mga matatandang nagtagumpay sa pagpapanatili ng kanilang memorya. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng malusog na memorya sa ating edad. Hindi lang ito tungkol sa pag-alala kung saan mo nilagay ang salamin mo. Ito ay tungkol sa dignidad, sa kalayaan, at sa pagkakaroon ng kontrol sa sariling buhay. Kapag klaro pa rin ang isip mo kahit may edad ka na, mas malaya kang kumilos. Mas masarap ang kwentuhan at mas masigla ang pakikisalamuha sa mga mahal mo sa buhay. Unang tip, gumalaw araw-araw para gumana ang utak. Baka sabihin mo mahina na nga ang tuhod ko. Gusto mo pa akong gumalaw? Pero huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang tumakbo o sumali sa Zumba. Kahit simpleng paglalakad sa bakuran, pagsalok ng tubig sa balde o pagwalis sa harap ng bahay, lahat yan may benepisyo sa utak. May isang pag-aaral mula sa Harvard Medical School na nagsasabing ang regular na ehersisyo ay nagpapataas ng hippocampus volume. Yan ang parte ng utak na responsable sa memorya. Ibig sabihin habang gumagalaw ka parang pinapabago mo rin ang utak mo para mas maging alerto at matalas. Kilalanin natin si Lola Nene, 68 anyos mula sa Batangas. Tuwing umaga, nililibot niya ang paligid ng barangay nila. Hindi man mabilis pero tuloy-tuloy siya. Noon daw mabilis siyang makalimot ng mga appointment, pero simula nang naging parte na ng routine niya ang paglalakad, mas naaalala niya ang mga petsa, pangalan ng mga kapitbahay at kahit ang reseta ng doktor. Ikalawang tip, kumain ng pagkain na nagpapalakas ng memorya. Hindi lang sa katawan nakakabuti ang tamang pagkain, pati sa utak. Ang mga pagkaing mayaman sa omega-3 tulad ng sardinas, tamban, tulingan at galunggong ay kilalang nagpapabuti ng brain function. Kung may budget kang bumili ng salmon or tuna, ayos. Pero kahit ang murang isda sa palengke, may tulong pa rin yan, gulay! Huwag nating kalimutan ang malunggay, kangkong, kamote, tops at talbos ng sayote. Bukod sa fiber, meron itong antioxidants na lumalaban sa oxidative stress. Isang bagay na pumapinsala sa brain cells natin habang tumatanda. May kilala akong Lolo Tonyo sa Cavite. Mahilig siyang kumain ng prito at chicharon noon. Pero nang pinayuhan siya ng doktor na magbawas at kumain ng gulay, napansin daw ng mga anak niya na hindi na siya gaano kadaling makalimot. Mas naaalala na raw niya kung saan nakalagay ang remote at hindi na siya nagtatanong kung anong araw na. Iwasan ang sobrang alat, matatamis at mga pagkaing processed. Kasi kapag mataas, ang blood pressure mo naapektuhan din ang daloy ng dugo sa utak. Ganon din kapag mataas ang blood sugar. Pwedeng magdulot ng memory loss sa paglipas ng panahon. Tandaan, kung anong kinakain mo araw-araw, iyan din ang kalagayan ng utak mo sa hinaharap. Ikatlong tip, matulog ng sapat at masarap. Hindi biro ang epekto ng kulang sa tulog. Kung dati kaya mong magpuyat ng hindi tinatamaan ng antok sa umaga, ngayon kahit kulang ka lang ng 2 oras na tulog, parang bangag ka na buong araw. Pero ang hindi alam ng karamihan habang natutulog tayo, nag-aayos ang utak ng mga alaala natin. Ipinaproseso nito ang mga nangyari sa araw na iyon para mailagay sa long-term memory. Kung putol-putol ang tulog mo o laging kulang, hindi nakakakuha ng sapat na oras ang utak mo para ayusin ang mga mahahalagang impormasyon. Kaya't mahirap alalahanin ang mga pangalan, detalye at kahit mga kwento sa kahapon. Para mas mapabuti ang tulog, subukan ang mga ito. Una, itigil ang paggamit ng cellphone o TV ng hindi bababa sa 30 minuto bago matulog. Ang asul na ilaw mula sa screen ay nagpapagising sa utak. Pangalawa, magbasa ng libro, makinig sa instrumental na musika o magdasal bago matulog. Nakaka-relax ito. Pangatlo, panatilihing malamig at tahimik ang kwarto at kung kaya, gumamit ng dim light lamp o lampshade kaysa maliwanag na ilaw. Isang halimbawa nito si Lola Auring, 72 anyos. Hirap daw siyang makatulog dati kaya palaging puyat. Napansin ng mga anak niya na lumalala ang pagkalimutin niya. Pero nang inayos, nila ang routine ni Lola, lights off ng 9, walang TV sa kwarto at may lavender scent sa paligid.
Unti-unti mas mahimbing ang tulog niya. At ngayon, mas klaro raw ang isipan paggising. Kung napansin mong nakakalimot ka lately ng madalas, huwag agad magpanik. Hindi ibig sabihin yan may Alzheimer's ka na, pero ito na ang tamang panahon para kumilos at gumawa ng paraan. Habang maaga pa, pwede pang pigilan. Kasi ang utak parang katawan din. Kapag hindi ginagamit, humihina. Pero kapag inaalagaan, lumalakas at tumatagal. Kaya, sa susunod na parte ng video na ito, pag-uusapan naman natin ang mga simpleng gawain na ginagawa sa bahay para mahasa ang memorya, araw-araw. Hindi ito mga komplikadong tasks. Ito ay mga practical na habit na pwedeng idagdag sa routine mo para maging mas aktibo ang iyong isipan. Kung gusto mong matutunan ang mga memory tricks na ginagamit pa nga ng ilang doktor sa kanilang sarili, siguraduhin mong panoorin ang part 2. Comment tulog isda lakad kung andito ka pa. Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng paggalaw, tamang pagkain at sapat na tulog para sa malusog na memorya. Oras na para sumabak tayo sa mga mental exercises? Oo, lolo't lola, hindi lang katawan ang dapat pinapalakas, pati utak dapat sinasanay din. Magsimula tayo sa isang simpleng tanong. Kailan mo huling ginamit ang utak mo sa isang bagong aktibidad? Maraming seniors ang nasanay sa routine. Gigising, kakain, manonood ng TV, matutulog. Walang masama diyan. Pero kung paulit-ulit na lang ang araw-araw, hindi na na-exercise ang utak, parang kalamnan yan. Kapag hindi ginagamit, lumalambot. Kaya ang unang tip natin sa bahaging ito, maglaan ng kahit hanggang 15 sa minuto bawat araw para mag-isip ng aktibo. Pwede itong gawin sa iba't ibang paraan tulad ng pagsagot ng crossword puzzle, sudoku o kahit simpleng memory game sa cellphone. Kung hindi ka techie, okay lang. Gumamit ng papel at lapis. Halimbawa, isulat mo ang lahat ng prutas na alam mo sa loob ng 2 minuto. Kinabukasan, subukan mo ulit. Dagdagan mo pa. May kilala akong senior couple, sina Mang Cardo at Aling Tere. Araw-araw nilang ginagawa ang memory challenge. Magpapalitan sila ng tanong tulad ng ano ang mga pangalan ng tenong pinsan mo? O kaya ano yung ginawa natin noong anibersaryo noong 1985? Bukod sa nakakatalas ito ng isipan, naging bonding moment pa nila. Laging may halakhak sa kanilang bahay at mas lumalalim pa ang koneksyon nila bilang mag-asawa. Ikalawang tip, gumawa ng listahan. Pero huwag laging umasa rito. Tima, helpful ang listahan. Grocery list na to-do list. Listahan ng gamot, lahat. Yan ay makakatulong para hindi makalimutan ang mga dapat gawin. Pero may babala. Kapag nasanay tayong umasa lang sa listahan, hindi na rin natin na-exercise ang utak. Kaya ang strategy dito, gumamit ng listahan. Pero subukan mo munang tandaan bago mo tingnan. Halimbawa, bago ka pumunta sa palengke, isulat mo ang bibilhin mo. Pero bago mo silipin ang papel, subukan mo munang alalahanin kung ano-ano yon. Sa pag-iensayo ng ganitong sistema, pinapalakas mo ang short-term at long-term memory mo. Pangatlong tip, ituro mo sa iba ang natutunan mo. Isa sa pinaka-epektibong paraan para tumimo sa memorya, ang isang bagay ay ang pagtuturo nito sa iba. Halimbawa, kung natutunan mo ang isang bagong recipe, ituro mo ito sa apo mo. O kung may bagong kaalaman kang napanood sa TV, ikwento mo sa asawa mo o sa kapitbahay. Sa aktong ito, napipilitan tayong ayusin ang impormasyon sa utak bago ito ilabas sa bibig. Kaya't mas matibay ang kapit ng kaalaman. Bonus pa rito, napapalalim mo rin ang relasyon mo sa iba. Hindi mo lang tinutulungan ang sarili mo, kundi pati ang mga taong gusto mong kasama sa araw-araw. 4 na tip, alagaan ang emosyon mo. Hindi alam ng karamihan, pero ang sobrang stress, lungkot at anxiety ay may direktang epekto sa memorya. Ayon sa mga neurologist, ang matagal na emotional distress ay naglalabas ng hormone na cortisol. At kapag sobra ito, naapektuhan ng hippocampus ang parte ng utak na responsable sa memorya. Kaya kung palagi kang balisa, galit o malungkot, hindi lang puso mo ang nasasaktan, pati na rin ang isipan mo. Kaya dapat alamin mo kung ano ang mga bagay na nagbibigay sao ng aliw at kapayapaan. Maaring ito ay simpleng pagkanta habang nagluluto, pag-aalaga ng halaman, pagdarasal, or pakikipag-usap sa matagal mo ng kaibigan. Isang halimbawa si Tita Dory, 65. Matapos mawala ang asawa niya, halos araw-araw siyang malungkot at wala sa sarili. Napansin daw ng anak niya na makalimutin na siya. Pero nang sinubukan niyang sumali sa prayer group at naging aktibo sa simbahan, unti-unting bumalik ang saya sa kanyang mukha. At pati ang memorya niya ay parang lumiwanag muli. Pang-5 tip, magbasa at makinig araw-araw. Hindi mo kailangang tapusin ang isang buong libro. Kahit isang kwento lang kada araw mula sa dyaryo o pakikinig sa radyo habang nagkakape.
Lahat ng yan ay nakakatulong para panatilihing aktibo ang utak. Lalo na kung sinusubukan mong unawain ang impormasyon o kapag sinasagot mo ang tanong sa sarili mong isip habang nagbabasa. Subukan mo ito. Tuwing umaga basahin mo ang balita. Tapos habang nag-aalmusal kayo ni lolo o ni ate, ikwento mo kung anong nabasa mo. Sa ganitong paraan, pinapagana mo ang utak mo sa tatlong aspeto. Una, pag-unawa sa impormasyon. Pangalawa, pag-alala sa detalye. At pangatlo, pagsasalita ng malinaw at lohikal. Sa lahat ng tips na to, tandaan mo lang ito. Walang maliit na hakbang kapag para sa kalusugan ng isipan. Kahit 5 minuto lang bawat araw na ginagamit mo para isipin, alalahanin at kausapin ang sarili mo sa positibong paraan ay isang malaking hakbang na para maiwasan ang pagkalimot. At huwag mong isipin na huli na ang lahat. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na kahit ang mga taong edad o 90 na ay nagkakaroon pa rin ng cognitive improvement kapag nagsimula silang mag-practice ng memory techniques. Hindi ito talento na ipinanganak ka na meron. Ito ay isang skill na pwedeng linangin. Kaya kung gusto mong lumakas ang memorya, tandaan. Gamitin mo ito araw-araw. Huwag hayaang kalawangin ang isip. I-explore mo ang mga bagay na nagpapasaya sao. Hamunin mo ang sarili mo at maging bukas ka sa pagkatotoo kahit anong edad. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat iwasan. Mga silent killers ng memorya na akala mo walang epekto pero unti-unting sumisira sa ating isipan. Kabilang dito ang mga pangkaraniwang pagkain, ugali at maging ilang paniniwala na nagpapahina sa ating memorya. Mahalaga ito kaya siguraduhin mong mapanood ang part 3, comment, basa, turo, kwento kung andito ka pa. Kung napansin mo sa mga naunang bahagi ng video, maraming pwedeng gawin para mapanatili ang malinaw na pag-iisip kahit may edad na. Pero alam mo bang minsan kahit ginagawa mo na ang lahat ng tama, naglalakad, kumakain ng gulay, nagbabasa ay parang hindi pa rin lumilinaw ang memorya mo. Ang dahilan? Baka may mga bagay kang hindi mo alam na tahimik na sumisira sa iyong isipan. O may mga silent memory killers na hindi natin agad napapansin. Kaya sa part 3 na ito, pag-uusapan natin ang mga iwasang pagkain, ugali at paniniwala na maaaring unti-unting nagpapahina sa memorya ng mga seniors. Unahin na natin ang madalas na salarin, asukal. Alam nating lahat na ang sobrang matamis ay hindi maganda para sa katawan, lalo na sa mga may diabetes. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang labis na asukal ay may epekto rin sa utak. Ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang sugar intake ay nakakabawas ng neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na matuto at magimbak ng bagong impormasyon. Halimbawa, kung araw-araw kang umiinom ng matatamis na soft drinks o milk tea or mahilig sa tinapay at biskit na puro refined sugar, baka hindi mo napapansin na mas mabilis ka nang makalimot ngayon kaysa dati. Bawasan ang asukal sa kape. Iwasan ang instant na matatamis. Palitan mo ito ng prutas gaya ng saging, mansanas o pakwan kung gusto mong may matamis na lasa. Ikalawang silent killer, madalas na panonood ng TV nang walang interaksyon. Akala natin ay nakaka-relax ang pag-upo sa harap ng telebisyon buong araw, pero kung ang ginagawa mo lang ay nood ng nood, wala ka nang iniisip o kinakausap, parang pinapabayaan mong tumigil sa paggalaw ang utak mo. Hindi aktibo ang pag-iisip kaya hindi nasasanay ang memorya. Kung gusto mong manood, piliin mo yung may laman. Documentaries, news o mga palabas na may aral at mas mainam kung may kausap ka pagkatapos. Manood para i-share ang natutunan mo. Halimbawa, tanungin mo ang apo mo, alam mo ba kung paano ginawa yung rice terraces sa Ifugao? Kwentuhan mo siya ng napanood mo. Mas tatatak sa utak mo ang impormasyon kapag pinag-uusapan nito. Ikatlong dapat iwasan. Sobrang pag-iisa at kakulangan sa social interaction. Ang pagiging mag-isa palagi ay may malalim na epekto hindi lang sa puso kundi sa utak din. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang mga taong laging nag-iisa, walang kausap o hindi nakikisalamuha ay mas mabilis magkaroon ng memory loss. Bakit? Kasi ang pakikipagkwentuhan ay isang uri ng mental exercise. Nakikinig ka, nag-iisip, tumutugon, lahat ng ito ay nagsasanay sa utak. Kung wala kang kasama sa bahay, subukan mong tumawag sa isang kaibigan araw-araw. Kahit 5 minuto lang na kwentuhan, malaking bagay na yan. O kung may kapitbahay kang madalas mong nakikita, kumaway ka, magpakilala at magtanong ng simpleng kamusta po kayo? Hindi mo alam, baka ikaw din ang makabigay ng saya sa kanila. Ika-4 na memorya killer, kakulangan sa tubig. Baka iniisip mong simpleng bagay lang ang tubig. Pero tandaan mo, ang utak natin ay binubuo ng higit 70% na tubig.
Kapag dehydrated tayo, bumabagal ang daloy ng dugo at oxygen sa utak. Kaya't nakakaramdam tayo ng pagkalito, pagod at kalimot. Siguraduhin mong nakakainom ka ng sapat araw-araw. Hindi kailangang mahal, kahit simpleng malamig na tubig lang. Inumin mo ng regular. Lalo na tuwing mainit ang panahon, mas mabilis tayong nauuhaw. Minsan kasi hindi nauuhaw ang nararamdaman kundi pagkautal ng isipan. Ikalimang bagay na dapat iwasan ang paniniwala na normal lang ang pagkalimot. Yes, may mga pagkakataon na totoo namang bahagi ito ng pagtanda. Pero huwag nating gamitin itong dahilan para tanggapin na lang na ganun na talaga. Kasi kapag sinabi mong matanda na ako kaya makakalimutin na talaga, binibigyan mo ng lisensya ang utak mo para humina. Baliktarin natin. Sabihin mo sa sarili mo, tumatanda ako pero matalas pa rin ang isip ko. Maniwala ka na pwede mo pa ring mapabuti ang memorya mo kahit anong edad. Ang paniniwala sa sariling kakayahan ay may epekto sa aktwal na kakayahan, ang tinatawag na self-fulfilling prophecy. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang nagiging resulta. Isa pang silent memory killer, kakulangan sa layunin or purpose. Kapag ang isang tao ay nawawalan ng dahilan para gumising sa umaga, wala nang inaasahan, wala nang pinapangarap, bumababa rin ang function ng utak kasi wala nang rason para mag-focus, magplano o mag-alala sa detalye. Kaya ang tanong, lolo't lola, ano ang dahilan mo para bumangon bukas? Kung wala kang maisip, gumawa ka. Magplano kang mag-alaga ng halaman, mag-ipon para regaluhan ng apo, mag-ipon ng kwento para isulat sa isang notebook. Maliit man o malaki ang layunin sa buhay ay nagsisilbing gasolina ng ating isipan. At habang buhay pa tayo, may pagkakataon pa tayo. Bilang pagtatapos, gusto kong balikan ang mga natutunan natin. Ang memorya ay kayamanang dapat pangalagaan. Hindi ito nawawala basta-basta kung pinapangalagaan natin. May mga bagay na dapat gawin tulad ng mental exercises, pagkain ng tama, pagtulog ng sapat, pero may mga bagay ding dapat iwasan. At kung alam mo na ang mga ito ngayon, panalo ka na sa kalahati ng laban. Ang hamon ko na ngayon sa iyo, piliin mong maging aktibo, piliin mong i-challenge ang sarili mo araw-araw. Huwag hayaang maluma ang utak mo at higit sa lahat piliin mong maniwala na kaya mo pang tumalas, matuto at maging mas malinaw ang isipan kahit edad 90 ka pa. Kung natutunan mo ang kahit isa lang sa mga tips natin ngayon, malaking bagay na yan. Pero kung naramdaman mong may koneksyon ka sa lahat ng ito, mas lalo kang dapat maging proud sa sarili mo kasi pinipili mong alagaan ang utak mo at yan ang tunay na tanda ng talino at lakas. Kaya kung natapos mong panoorin ang buong video na ito, gusto kong marinig mula sa'yo. Ano sa mga napag-usapan natin ang pinaka-nakakatulong o pinaka-nagulat ka? May ginagawa ka na bang ganito dati o may babaguhin ka simula ngayon? Comment to big layunin paniniwala kung natapos mo ito. Gusto kitang i-congratulate. Ngayong alam mo na kung ano ang mga dapat iwasan para hindi lumala ang pagkalimot. Dumako naman tayo sa mas masayang bahagi ang mga simpleng subok at masayang gawain na pwedeng gawin araw-araw para mapalakas ang memorya. Walang gamot, walang gastos at kahit anong edad mo, pwede mo itong simulan kahit ngayon din. Isa sa pinaka-epektibong paraan para mapanatiling aktibo, aniyota ka may ang pagkakaroon ng structured daily routine. Baka iniisip mo araw-araw naman pare-pareho ang ginagawa ko. Umaga hanggang gabi. Pero hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng pare-parehong gawain. Ang mahalaga ay may layunin at kasamang mental stimulation ng mga ito. Halimbawa, simulan mo ang araw sa pagbangon at pag-alala ng mga gawain mo sa isang buong araw. Bago mo tingnan ang listahan ng dapat gawin, subukan mo muna itong isa-isahin sa isip. Pwede mong sabihin sa sarili mo, ngayong umaga magdidilig ako. Pagkatapos mag-aalmusal ng sardinas sa itlog. Mamaya tatawagan ko si Ate Susan. Sa ganitong paraan, hindi lang basta gumagalaw ang katawan mo. Sinasanay mo ring maging aktibo ang utak mo sa pagplano, pag-aalala at pagsunod sa schedule. Pangalawa, gumamit ng mga memory association techniques. Ito yung mga simpleng trick na ginagamit ng mga taong gusto. Talagang tumalas ang isip at ito'y masaya pang gawin. Subukan mo ito. Kapag may bagong pangalan kang narinig, humanap ka ng koneksyon. Halimbawa, may nakilala kang Lisa, isipin mo agad si Lisa Soberano para maalala mo agad ang pangalan. O kung may gamot kang kailangang inumin tuwing 10, iugnay mo. Ito sa Di Oras ng Ligaya parang radyo nun. May kilala akong senior na si Mang Elias. Sa dami ng gamot niya, araw-araw dati laging may nakakalimutan siya. Pero nang gumamit siya ng memory tricks tulad ng kulay ng tableta, unang oras ng pag-inom, puti sa umaga,
Asul sa gabi, hindi na siya nalilito. Minsan ang utak natin kailangan lang ng konting laro para gumana ng mas maayos. Pangatlong teknik, mag-journal tuwing gabi. Simple lang ito. Kumuha ka ng notebook o kahit lumang papel at isulat mo ang nangyari sa araw mo. Pwede mong ilagay kung ano ang kinain mo, sino ang nakausap mo at anong naramdaman mo. Hindi kailangan mahaba. Kahit 3 pangungusap lang araw-araw, malaking tulong na ito. Ang pagsusulat ay hindi lang pampalakas ng memorya. Nakakatulong din ito sa emotional health. Habang isinusulat mo ang mga nangyari, inuulit mo ito sa isip mo. At dahil doon, mas bumabaon sa memorya ang impormasyon. Pwede mo pang balikan ang mga sulat mo paglipas ng linggo o buwan at sabihin, oo, ito yung araw na nakilala ko. Ulit si Kuya Andoy. Pang-4, magdasal o mag-meditate. Marami na ang nakapagpatunay. Ang regular na pagdarasal o pagme-meditate ay may malaking epekto sa kalusugan ng isipan. Una, nakakabawas ito ng stress. Pangala,